Meron naman tayong paggalaw pagdating sa production ng isda. In fact, latest PSA survey indicated that nag-increase tayo this quarter. Pero maliit lang yun. Ang sinasabi ko lang, kahit ngayon, dahil ngayon rainy season, alam mo naman pagka panahon ng tag-araw, medyo marami tayong isda at saka medyo mura. No? May tama yung presyo, maganda yung presyo. Pero pag papasok na tayo sa tag-ulan, yung presyo ng ating siyempre, medyo nagtatago ng isda natin. Nagbabago yung presyo ng isda. Kahapon, galing ako ng Busuanga. Nakakatawa nga doon, yung bangus doon, 270 pesos ang kilo. Pero makikita mo yung yung prime fish sa Lapu-Lapu, 220 naman ang kilo. Ha? Ang ibig ko sabihin, Lapu-Lapu na tayo. Naputol yung link yung natin. isda kasi medyo nakabase yung kung nasaan yung source. Yung presyo ng ating isda, yung dami ng ating isda, depende na yan kung nasaan ka. Ibenta natin yung bangus natin ng 200, 220. Pagdating sa Busuanga, 270. Yung talakitok naman doon, 220. Dito naman talakitok, 400. Di ba? So makikita mo, medyo specific yung presyo, nagbabari depending on your location. Kasi yung isda nga ay depende naman kung nasaan ka, kung saan nahuhuli. Ayan. So, marami pa naman tayong isda ngayon, pero dito tatama dapat yung aquaculture dahil pagdating naman ng panahon na kung saan mag-uulan, yan naman yung panahon para yung tilapia natin, yung bangus natin, at iba pa mga produkto na ating inaalagaan, yan naman ang magsusupply sa atin ng mas maraming isda. Alright, generally speaking, nung kayo ay nasa BFAR, nung 2010 ba yon hanggang 2016 at ngayon ay bumalik ko kayo sa Department of Agriculture, mayroon ho bang paglago sa sektor ng aquaculture halimbawa? Let's start with aquaculture. Mayroon ho bang paglago? Meron namang paglago. Halimbawa, dati, medyo ito lang paglagong ito pag minsan hindi nakaka-capture fully. Yun nga yung naging lamentation namin dati nung panahon na medyo tuwan-tuwa tayo mag-import ng isda. 100,000 metric tons sometimes in 2020 o mga 2020, ganyan, thereabouts. Sabi namin, hindi kayo dapat mag-i-import na masyadong malaki dahil lumalakas yung aquaculture di ba? At mapapansin natin, kahit saan ka magpunta ngayon, sa Taal, napakadami ng cages dyan. Nagdagdagan ng cages natin dyan. Meron din tayong mga growth area, halimbawa sa Alaban. No? Meron din tayong growth area, halimbawa sa Pangasinan area at sa Zambales area, kung saan in the last 10 years, hindi lang 10,000 cages ang napadagdag. And so talagang pagdating sa growth sa aquaculture, tumaas. It's just that often hindi ito fully na-document o hindi ito nakikita doon sa data natin sa PSA. Pero pansinin mo, Sir Cesar, nung panahon na yon, 2010, ang presyo ng tilapia is about 100, 120. Hanggang ngayon, pansinin mo, ang presyo ng tilapia is within 120 and 140 pesos ang range. So that will indicate to you that despite that long period of time, the price is kept stable. And the only reason for that is because we have increased our production very well. All right, increased our production very well. All right, kung sa gatas, less than 1% ang local production and over 99% ay imported. Dito naman sa seafood, isda, halimbawa in particular, ano ang ratio and proportion ho nito? Ilang porsyento bang nai-import dito kumpara sa local production ho natin? Kahit ratio lang. Is it 20-80? Is it 90-10? Paano ho ba ito? Ang reality natin, it's around yung pinag-uusapan natin dito, yung isdang kinakain. Kasi meron tayong fisheries product na seaweeds Okay. Right. Pero dun sa food fish na pinag-uusapan natin, we're looking at around between 88% ang local production natin versus, of course, about around 12% na ini-import natin ngayon. But let me just clarify that kasi sa pagtitingnan mo yung data, parang malaki yung import. Pero tandaan natin, medyo malaki rin yung import, lumalabas. Pero tandaan natin, itong mga isda na to actually are Filipino-owned fish.
Hindi kasi alam mo, ang Pilipino nang-iisda yan all over the world. Oho. And sometimes we register our vessels sa mga ibang bansa, kunyari Papua New Guinea, Solomon Islands and other islands. Pero actually may-ari ng company na yun, mga Pilipino. So may portion tayo diyan na tumalabas na parang ini-import natin. Pero actually hinuli ng Pilipino sa ibang bansa, dinadala sa Pilipinas. And so, bagamat lumalabas na parang we are around 12% importing, ang reality nun ay, bahagi nun ay Pilipino rin na nakahuli. Ah, Together. Marami tayong mga area kasi na mga dam, mga reservoir na pwede nating double production eh. Hindi lang dapat yan para sa pag-i-irrigate ng palay. That can be used as production area for fish. Ang maganda rito, kapag ginawa natin yun, yung pang ating, alam mo naman, yung ating tubig, may kasama ng konting fertilizer yan. And so, therefore, this convergence initiative between BIPAR, DA, and NIA is going to improve our production further.